Isang gabi na muntik na akong mawalan ng lahat, pati ang sarili ko. Hello, ako si Janine, 38 taong gulang, naninirahan sa isang tahimik na barangay sa Laguna. Ako ay isang ina at asawa, isang simpleng babae na nagtiyaga sa hirap ng buhay para sa aking pamilya. Pero ang kwento na ito ang pinakamatindi at masakit sa lahat ng nangyari sa akin. Ang araw na iyon ay nagsimula lang bilang isang ordinaryong araw, pero nagtapos sa isang bangungot na hindi ko inasahan. Ako at ang asawa ko, si Jesus, ay matagal nang mag-asawa. Mahirap para sa amin ang magkaanak, kaya't isa lang ang anak namin, si Aisel. Siya ang aking mundo. Hindi lang anak kundi kaibigan at sandigan ko sa mga oras ng kalungkutan. Si Jesus ay palaging pagod sa trabaho, kaya madalas ay kami lang ni Aisel ang magkasama sa bahay. Mahirap ang buhay, pero sinisikap namin na mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Hindi siya nakakuha ng mataas na marka sa school, kaya pumili siyang mag-aral ng business sa senior high school sa bayan namin. Mahilig siya sa computer, parang mundo niya ang internet at mga research na ginagawa niya gamit ito. Isang araw bago ang isang malaking practical exam ni Aisel, biglang nagka-problema ang kanyang computer. Hindi niya mabuksan ang mga files ng kanyang project at halos mapaiyak na siya sa sobrang stress. Tinawagan ko si Jesus pero hindi siya sumagot. Nang makontak ko siya, sinabi niyang tawagan ko na lang si Michael, ang kapitbahay namin na bihasa sa electronics at computer repair. Si Michael ay isang binatang ulila na lumaki sa tulong ng kanyang ina na nagtatrabaho sa isang pabrika. Hindi namin siya masyadong kilala, pero siya ang tanging umaasikaso sa mga ganitong problema. Nagsuot ako ng mahabang saya at headscarf at bumaba sa kanilang bahay para tawagan siya. Hindi siya agad sumagot kaya't kinabahan ako. Nang buksan niya ang pinto, suot niya ang simpleng puting sando at shorts. Medyo nahihiya ako pero kailangan ko ng tulong. Pumasok siya at sinimulan agad ayusin ang computer ni Aisel habang umiinom ng tsaa na inihanda ko para sa kanya. Habang inaayos niya, napansin kong may kakaibang tingin siya sa akin. Parang may tinatagong lihim. Sinabi niya na ang computer ni Aisel ay hindi lang basta sira, kundi matagal na rin hindi naayos at hindi na-update, puno ng alikabok at dumi. Ipinakita niya sa akin kung paano dapat alagaan ang mga gamit namin na para bang tao rin ito na nangangailangan ng pag-aalaga. Habang kinakausap siya, napansin ko na may kakaiba sa kanyang mga salita. Parang may tinatago siyang mas malalim na kahulugan na hindi niya sinasabi ng diretsyo. Si Michael ay naging madalas na bisita namin. Palagi siyang may bagong dahilan para pumunta at unti-unti ay naging bahagi siya ng aming araw-araw na buhay. Nakikinig ako sa mga kwento niya at kahit na may kaba sa akin noong una, naaliw ako sa kanyang presensya. Parang siya ang kausap ko kapag si Jesus ay pagod at tahimik. Hindi ko namalayan, unti-unti akong nahuhulog sa kanyang mga salita at ngiti. Ngunit isang gabi nang magpunta ako sa kanilang bahay para kunin ang internet connection na sinabi niyang ayusin, isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang bumungad sa akin. Pumasok ako sa bahay ni Michael, ngunit bigla niyang isinara ang pinto sa akin nang hindi ko inaasahan at naramdaman kong parang bumagsak ang puso ko sa aking dibdib. Ano ang nangyari sa koneksyon at ano ang tunay na intensyon ni Michael? Dito nagsimula ang lahat ng gulo at pagkawasak sa aking buhay, ang panibagong kabanata na hindi ko inasahan, puno ng pagtataksil, pang-aabuso at pagtataksil sa mga taong pinakamahal ko. Paano ko haharapin ang madilim na lihim na unti-unting lumalabas? Tuloy ang kwento ko. Tuwing naiisip ko ang gabing iyon, parang bumabalik sa akin ang bawat sandali, ang kaba, ang sakit, at ang hindi inaasahang pangyayari na nagbago ng lahat. Pero bago ko ikwento ang buong nangyari, kailangan kong ipaliwanag kung paano namin naabot ang puntong iyon. Si Jesus, ang asawa ko, ay palaging abala sa trabaho. Sa maliit naming bahay sa bayan ng Liliw, Laguna, halos wala siyang oras para sa amin ni Aisel. Madalas siyang pagod at tahimik, kaya ako ang naging kasama ni Aisel sa lahat ng bagay, mula sa pag-aaral hanggang sa mga simpleng kwentuhan sa gabi. Mahirap ang buhay, pero masaya ako na kasama ko ang anak ko. Siya ang aking lakas at inspirasyon. Si Aisel naman ay isang masipag na estudyante. Bagamat hindi siya nangunguna sa klase, hindi siya sumusuko. Mahilig siya sa mga asignaturang may kinalaman sa teknolohiya, kaya napili niyang mag-aral ng technical vocational track sa high school.
Ang computer ay naging kanyang kasangkapan sa pag-aaral, dito niya ginagawa ang mga research, mga proyekto, at iba pang gawain. Kaya nang bumigay ang kanyang laptop isang araw bago ang kanyang exam, talagang nawala siya sa gulat. Nang tawagan ko si Jesus para humingi ng tulong, hindi niya ako nasagot. Alam kong pagod siya sa trabaho, pero hindi ko inakalang hanggang ganito na pala ang sitwasyon. Nang makontak ko siya, sinabi niyang tawagan ko si Michael, ang aming kapitbahay sa ibaba ng aming bahay. Si Michael ay kilala bilang bihasa sa computer repair, kaya inisip ko na siya ang makakatulong. Hindi ko pa gaanong kilala si Michael noon, bata pa siya, nasa huling 25 taon ang edad at lumaki sa tulong ng kanyang ina na nagtatrabaho sa pabrika. Hindi siya masyadong nakikisama sa amin ni Jesus, pero dahil sa pangangailangan, nakita ko na kailangan naming humingi ng tulong sa kanya. Isang hapon, nagsuot ako ng mahabang saya at panyo upang bumaba sa kanilang bahay. Nang buksan niya ang pinto, suot niya lamang ang puting sando at maiksing shorts, tila bagong gising pa mula sa pagtulog. May halong hiya ako nang makita siya sa ganoong anyo, pero kailangan ko ang tulong niya. Pumasok siya sa aming bahay at sinimulan agad ayusin ang computer ni Aisel. Habang tinatrabaho niya ang laptop, napansin kong tila may ibang iniisip siya habang nagsasalita. Sinabi niya na hindi lang pala ito basta sira, kundi matagal na rin itong hindi naayos, puno ng alikabok at kailangan ng malalim na paglilinis at pag-update. Inalok niya akong turuan kung paano ito aalagaan ng tama na para bang ang computer ay isang tao na nangangailangan ng pag-aalaga. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ko inakala na may ganitong kaalaman siya tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit higit pa rito, may kakaibang tingin siya sa akin. Isang tingin na hindi ko maintindihan. Para bang may tinatagong lihim sa likod ng kanyang mga mata. Palagi na siyang bumabalik sa amin, may dalang bagong ideya o dahilan para pumunta. Dahan-dahan, naging bahagi siya ng aming araw-araw na buhay. Nakikinig ako sa mga kwento niya at unti-unti ay nakalimot ako sa mga problema namin ni Jesus. Si Michael ang naging sandigan ko, ang taong nagbibigay ng aliw sa akin sa kabila ng pagod ng buhay. Ngunit paano ko malalaman na ang simpleng tulong na iyon ay magiging simula ng isang madilim na kabanata sa aming buhay? Isang kabanata ng pagtataksil, pagkakanulo at pagsubok na magpapabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan? Dito nagsisimula ang tunay na kwento, isang kwento ng pagkabigo, pagdurusa, at paghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Hindi ko inasahan na ang taong tinulungan namin ay siyang magiging dahilan ng aming pagkawasak. Paano ko haharapin ang mga lihim na unti-unting lumalabas? Ano ang tunay na intensyon ni Michael? At paano ito makakaapekto sa buhay namin ni Aisel at Jesus? Lahat ng ito ay aking ibabahagi sa mga susunod na bahagi ng aking kwento. Ngunit sa ngayon, hayaan niyong ilahad ko muna ang mga pangyayari bago ang gabing iyon na nag-iba ng lahat. Sa pagtahak ko sa landas ng mga pangyayari, natutunan kong minsan, ang mga simpleng desisyon ay nagdudulot ng hindi inaasahang epekto, lalo na kung ito'y may kasamang mga lihim na nagkukubli sa dilim. Kaya bago bumaliktad ang lahat, kailangan kong ilahad ng maayos kung paano nagsimula ang lahat. Ang aming pamilya ay naninirahan sa isang maliit na barangay sa bayan ng Liliw, Laguna. Ako, si Janine, ay isang ina at asawa na nagmamahal ng lubos sa aking pamilya. Si Jesus, ang aking asawa, ay isang matiyagang manggagawa na halos araw-araw ay umaalis ng maaga para magtrabaho sa Maynila, na bumabalik lamang sa gabi ng pagod at halos hindi na makausap. Dahil dito, ako ang naging pangunahing kasama ni Aisel, ang aming nag-iisang anak. Si Aisel ay isang masipag na estudyante, bagamat hindi siya nangunguna sa klase. Pinili niyang mag-aral sa vocational track, partikular sa kursong may kinalaman sa business at teknolohiya. Mahilig siya sa paggamit ng computer para sa kanyang mga proyekto at research, kaya't napakahalaga ng kanyang laptop sa araw-araw niyang pag-aaral. Isang araw bago ang kanyang malapit ng practical exam, nagkaproblema ang laptop ni Aisel. Hindi niya mabuksan ang mga files na kailangan niya para sa kanyang project, kaya't halos maluha-luha na siya sa stress at takot na mawala ang pagkakataong makapasa. Tinawagan ko si Jesus para humingi ng tulong, ngunit sa kabila ng paulit-ulit kong pagtawag, hindi niya ako nasagot.
Nang sa wakas ay nakontak ko siya, sinabi niyang tawagan ko si Michael, ang kapitbahay namin na bihasa sa mga computer. Si Michael ay isang binatang kapitbahay na lumaki sa tulong ng kanyang ina na nagtatrabaho sa isang pabrika. Hindi namin siya masyadong kilala, ngunit alam naming siya ang tanging makakatulong sa amin sa ganitong problema, kaya't nagpa siya akong bumaba sa kanilang bahay upang tawagan siya at humingi ng tulong. Nang buksan niya ang pinto, suot niya lamang ang puting sando at maiksing shorts, tila bagong gising pa lamang mula sa pagtulog. Medyo nahihiya ako sa kanyang anyo, ngunit kailangan naming ayusin ang laptop ni Aisel. Pumasok siya sa aming bahay at sinimulan agad ang pag-aayos. Habang inaayos niya ang computer, ipinaliwanag niya na matagal na itong hindi naayos at puno ng alikabok. Kailangan itong linisin at i-update upang maging maayos muli. Tinuruan niya ako kung paano alagaan ang mga gamit namin ng maayos na parabang isang tao rin ang computer na kailangan ng pagmamahal at pag-aalaga. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaibang tingin siya sa akin, isang tingin na hindi ko maintindihan, parabang may itinatagong lihim sa likod ng kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagkakausap na yon ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago ng takbo ng aming buhay. Simula noon, madalas na siyang bumalik sa amin. Palaging may bagong dahilan para pumunta at unti-unti ay naging bahagi siya ng aming araw-araw na buhay. Nakikinig ako sa mga kwento niya at parang siya ang taong nagbigay aliw sa akin sa mga oras na mag-isa kami ni Aisel. Pero sa kabila ng kanyang pagiging mabait at matulungin, may mga sandaling naramdaman kong may hindi tama sa kanyang mga salita at kilos. Parang may tinatago siyang lihim na hindi niya kayang ipakita ng direkta. Minsan, ang mga mata niya ay nagsasalita ng mga bagay na hindi niya sinasabi sa salita. Hindi ko pa alam noon na ang taong iyon ang magiging sanhi ng pinakamalalim na sugat sa puso ko. Ang taong magbibigay ng sakit na hindi ko inaasahan at magbabago ng buhay ng aking pamilya magpakailanman. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang eksaktong nangyari sa gabing iyon, ang gabing muntik na akong mawalan ng lahat, pati na ang sarili ko. Bakit at paano nagbago ang lahat sa isang iglap? Ano ba ang tunay na intensyon ni Michael? At paano ko hinarap ang madilim na katotohanan na unti-unting lumalabas? Nasa akin ang kwento, ngunit ang mga sagot ay nasa mga susunod na kabanata pa lamang. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon na tila isang bangungot na unti-unting naganap sa harap ng mga mata ko. Nagsimula ang lahat nang bumaba ako sa bahay ni Michael upang kunin ang internet connection na sinabi niyang aayusin para kay Aisel. Mahalaga ito dahil bukod sa computer, internet din ang pangunahing gamit ni Aisel para sa kanyang mga assignments at pag-aaral. Hindi ko inasahan na ang simpleng hakbang na iyon ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring magpapabago sa lahat. Pagdating ko sa kanilang bahay, kumatok ako ng marahan ngunit walang sumagot. Sinubukan kong tawagan si Michael gamit ang kanyang mobile, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Tila ba nasa loob siya ng bahay, ngunit hindi ko makita. Nagpa siya akong maghintay ng ilang minuto at sa di inaasahang pagkakataon, bigla niyang binuksan ang pinto na tila nagulat sa aking pagdating. Suot niya lamang ang puting sando at maiksing shorts na parabang bagong gising pa lamang. Nagkaroon ako ng kaunting hiya sa kanyang anyo, ngunit kailangan kong makuha ang koneksyon na yon. Pumasok ako sa loob, ngunit bigla niyang isinara ang pinto nang hindi ko inaasahan at ang kaba sa dibdib ko ay biglang sumiklab. Nasabi ko sa sarili ko, bakit ganito ang nangyayari? Ano ba talaga ang intensyon niya? Habang nakatayo kami sa maliit nilang sala, unti-unting lumipat ang usapan sa mga bagay na lampas sa teknikal na tulong para sa computer. Napansin kong may kakaiba siyang mga salita, parang may tinatago siya na hindi niya sinasabi ng direkta. Sinabi niya na ako ay parang iniiwan ng sarili ko, na parang hindi ko pinapahalagahan ng sarili ko, at na kailangan kong magbago para sa ikabubuti ko. Sa mga sandaling iyon, ang puso ko ay tila pinipilas ng takot at pagkabahala. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagsasalita ng ganoon, ngunit may halong katotohanan ang kanyang mga salita. Si Jesus, ang asawa ko, ay madalas nawala sa bahay at madalas akong nag-iisa sa mga responsibilidad. Ngunit hindi ko inakala na ang taong tinulungan namin ay may ibang plano pala. Lumipas ang mga araw at si Michael ay naging mas madalas na bumisita. Palagi siyang may dahilan na pumunta, simpleng usapan lang o kaya ay pagtulong sa mga teknikal na bagay.
Unang-una, natuwa ako na may kasama ako, isang taong nakikinig sa akin at nagbibigay ng aliw sa mga oras ng kalungkutan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kwentuhan namin, may mga sandaling naramdaman kong may ibang ibig sabihin ang kanyang mga titig. Parang may lihim siyang itinatago. Isang gabi, habang nagkakape kami sa aming sala, sinabi niya sa akin na gusto niyang makita ako na mas masaya at mas nagmamahal sa sarili. Janine, sabi niya, hindi mo kailangang magtiis ng ganito. Karapat-dapat kang mahalin at pahalagahan. Ang mga salita niya ay tila musika sa aking tainga, ngunit may halong panganib at pag-aalinlangan. Sa pagkakataong iyon, hindi ko pa alam na ang mga simpleng salita na iyon ay magiging simula ng isang pagsubok na magpapabago sa aking buhay at sa buhay ni Aisel. Isang pagsubok na may kasamang pagtataksil, pang-aabuso, at mga lihim na magpapabagsak sa pundasyon ng aming pamilya. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon, ngunit alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang madilim na kabanata sa aking buhay, isang kabanata na kailangang isalaysay upang maunawaan at mapagtagumpayan. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga detalyeng nagbukas ng mga mata ko sa tunay na nangyayari sa paligid ko. Ang mga pangyayaring nagtulak sa akin upang kumilos at labanan ang mga anino ng pagtataksil at pagkakanulo. Ano ang mga lihim na unti-unting lumabas? At paano ko haharapin ang mga ito? Ang kwento ko ay patuloy na bubukas sa bawat salin ng panahon. Handa na ba kayo malaman ang buong katotohanan? Hindi ko makalimutan ang gabing iyon na parang isang pelikula na biglang nagbago ang takbo. Nagsimula ang lahat nang bumalik si Michael sa bahay namin upang tulungan ang anak ko, si Aisel, sa computer at internet connection na palaging nagkakaproblema. Sa una, inisip ko na simpleng tulong lang ito, isang kapitbahay na gustong maging mabait. Ngunit habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman na may ibang intensyon siya. Habang inaayos niya ang mga files ni Aisel, napapansin ko ang kanyang mga titig sa akin. Hindi na lamang basta pagtulong, kundi may halong kahalayan at paghanga na hindi ko inaasahan. Minsan, nagbibiro siya tungkol sa asawa ko, si Jesus, na palaging pagod at wala sa bahay, at sinasabi na siya na ang dapat nakasama ko sa bahay. Sa umpisa, tinatawanan ko lang siya at inuulit na may asawa ako, pero unti-unti ay naramdaman kong may kakaiba sa pagitan namin. Isang gabi, habang nag-iisang nag-uusap kami sa sala, sinimulan niyang sabihin ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Sinabi niyang matagal na niyang gusto akong makilala ng higit pa sa kapitbahay lang at na alam niyang ako ay nag-iisa at malungkot. Hindi ko alam kung paano tumugon, kaya't pinilit kong ilipat ang usapan pabalik sa computer. Ngunit hindi siya tumigil. Unti-unti ay naging mas malapit siya sa amin ni Aisel. Palagi siyang may dalang mga bagong kagamitan para sa computer, mga pagpapaganda at pag-aayos na nagpapasaya sa amin. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa akin. Parang may tinatagong masamang balak. Isang araw, habang nagkakape kami, nagtanong siya ng mga personal na bagay tungkol sa buhay ko at kay Jesus. Sinabi niya na alam niyang hindi ako masaya sa relasyon namin at na gusto niyang tulungan akong makalaya sa kalungkutan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang halong takot at pag-asa. Takot dahil sa hindi ko alam ang tunay niyang intensyon at pag-asa dahil sa matagal na akong naghahanap ng kausap na makikinig sa akin. Ngunit hindi lang yon ang nangyari. Unti-unti rin niyang nilapitan si Aisel, ang anak ko. Sinasabi niya na tutulungan niya ito sa pag-aaral, gagawing mas madali ang buhay niya gamit ang teknolohiya. Sa umpisa, natuwa ako dahil nakikita kong natutulungan ang anak ko. Ngunit may mga pagkakataon na napapansin kong nagiging sobra ang kanilang pagkakaibigan. Higit pa sa karaniwang kapitbahay at estudyante, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, pero alam kong may mali. Ang mga titig ni Michael kay Aisel ay puno ng kakaibang kahulugan at parang may mga bagay na hindi niya sinasabi sa akin. Nagsimula akong magduda at mag-alala, ngunit pinipilit kong huwag mapaisip ng masama. Isang gabi, nagpasya akong sundan si Aisel nang lumabas siya ng bahay patungo sa bahay ni Michael. Hindi ko alam kung ano ang aking haharapin, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Nang makarating ako, nakita ko si Aisel na nag-aayos ng kanyang damit ng tila may malalim na problema. Ang kanyang mukha ay maputla,
may halong takot at kalungkutan. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa anak ko, ngunit ramdam ko na may malalim na sugat na unti-unting lumalalim sa puso niya. Ang gabing iyon ay naging simula ng aking pagkabigla at pagkadismaya. Isang gabi na nagbukas ng mga pinto sa madilim na lihim na matagal nang nakatago. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga pangyayaring nagpatunay sa aking mga pangamba, ang mga lihim na natuklasan ko tungkol kay Michael at sa anak ko. Ang kwento ng pagtataksil at panlilinlang na unti-unting bumagsak sa amin, at ang mga hakbang na aking ginawa upang protektahan ang aking pamilya. Huwag kayong bibitiw. Ang lahat ay may dahilan, at may mga pangyayaring kailangang marinig upang maunawaan ang kabuuan ng aking kwento. Hindi ko inasahan na sa simpleng pagtulong ni Michael sa aming computer at internet ay mauuwi sa ganito ang lahat. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng sugat sa puso ko na hindi madaling maghilom. Nang makita ko si Aisel na lumalabas mula sa bahay ni Michael, may kakaibang pakiramdam akong bumalot sa akin. Ang aking puso ay parang nahulog sa sahig. Ang kanyang mukha ay maputla, halos hindi siya makatingin sa akin, at ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan at takot. Pag-uwi namin, pinilit kong kausapin si Aisel ng mahinahon. Ngunit sa kabila ng aking mga tanong, siya ay naging tahimik at umiwas sa mga sagot. Nang gabihin na, napilitang isiwalat niya ang mga nangyari. Kung paano si Michael ay unti-unting lumapit sa kanya, hindi na lamang bilang isang kapitbahay o tagapag-ayos ng computer, kundi bilang isang taong may ibang hangarin. Nagsimula ito sa mga simpleng chat at tulong sa mga assignments, ngunit unti-unti itong naging mga lihim na pag-uusap at mga imbitasyon na hindi niya kayang tanggihan. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag. Ang tao na pinagkatiwalaan namin, na tinulungan namin at pinalaki ng mag-isa ng kanyang ina, ay siyang naging sanhi ng pagkawasak ng aming pamilya. Nahulog ang loob ko sa kanya nang dahil sa kanyang mga salita at tulong, ngunit ngayon ay nakikita ko na ang kanyang tunay na kulay. Isang lalaking walang respeto sa pamilya na ginamit ang aking anak para sa kanyang sariling kapakanan. Habang iniisip ko kung paano ito nangyari, naalala ko ang mga pagkakataon na si Michael ay nagbibiro tungkol sa asawa ko, si Jesus, at kung paano niya sinabing ako na ang dapat niyang kasama. Noon, inisip ko na biro lang iyon, ngunit ngayon, malinaw na ang kanyang mga intensyon. Pinilit kong huwag mawala sa sarili, ngunit hindi ko maiwasang magalit at maiyak. Ano ba ang dahilan kung bakit napasok namin siya sa aming buhay? Bakit hindi ko nakita ang mga babalang iyon mula sa simula? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, habang pinipilit kong protektahan si Aisel mula sa lalong pagkalugmok sa sitwasyon. Sinabi ko kay Jesus ang lahat ng nangyari. Sa una, hindi siya makapaniwala. Ang lalaking kapitbahay na matagal naming kinalimutan ay naging sanhi ng aming pagkawasak. Ang aming tahanan na pinaghirapan ay unti-unting nagiging gulo, puno ng mga tanong at pangamba. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi ko hahayaang masira ang buhay ng anak ko dahil sa kasamaan ng isang tao. Kailangan kong maghanap ng paraan upang iligtas siya at ang aming pamilya mula sa madilim na bangungot na ito. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang ko, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Hindi lang ito tungkol sa akin o kay Jesus, kundi sa kinabukasan ni Aisel. Kailangan kong maging matatag kahit na ang mundo ko ay gumuho. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, ngunit isang bagay ang sigurado ako. Hindi ako susuko. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking anak at sa aming pamilya. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga hindi inaasahang pangyayari na nagdala ng matinding pagbabago sa aming buhay. Ang mga lihim na nabunyag, ang mga taong nagpakita ng tunay na kulay, at ang mga hakbang na ginawa namin upang ipaglaban ang aming dangal. Hindi pa dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming pagsubok pa ang kailangang harapin at marami pang lihim ang kailangang tuklasin. Handa na ba kayo sa mga susunod na kabanata? Hindi ko inakala na ang kwento namin ay magkakaroon ng ganitong twist na tila sinulat ng isang manunulat ng mga malulungkot na teleserye. Pero ang totoo, ang buhay ko at ng pamilya ko ay naging isang serye ng mga pangyayaring hindi ko inaasahan, puno ng trauma at pagkakanulo na nagdulot ng malalim na sugat sa aming puso.
Isang gabi, matapos ang isang araw na puno ng pag-aalala, bigla akong tumanggap ng tawag mula kay Michael. Hindi ko inaasahan ang tawag na iyon, lalo na't matagal na siyang hindi tumatawag. Ngunit nang marinig ko ang boses niya, may kakaibang lamig na sumalubong sa akin. Mabilis niyang sinabi na may nais siyang ipaalam sa akin, isang lihim na matagal na niyang itinago. Nangako ako na makikinig, bagamat may halong takot at pagdududa. Sinimulan niyang ikwento na hindi lang siya ang naging bahagi ng aming buhay, kundi may iba pang tao na sangkot sa madilim na plano na unti-unting bumagsak sa amin. Ipinagtapat niya na may mga kuha siyang mga larawan at video na naglalaman ng mga hindi angkop na eksena kasama si Aisel, mga bagay na ginamit niya upang manipulahin at takutin kami. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa iyon, paano niya nagawang gamitin ang anak ko sa ganoong paraan. Ang galit at takot na bumalot sa akin ay halos pumigil sa aking paghinga. Sinabi niya na kailangan naming makipagtulungan sa kanya kung ayaw naming lumala ang sitwasyon, kung gusto naming mapanatili ang aming dangal at pamilya. Nang marinig ko iyon, parang bumagsak ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa ganitong pananakot, lalo na't ang taong ito ay isang kapitbahay na pinagkatiwalaan namin. Sa kabila ng takot, nagpasya akong huwag magpadala sa kanyang mga pananakot at gumising mula sa pagkakahimbing. Ipinagbigay alam ko agad kay Jesus ang mga nangyari. Nagplano kami kung paano haharapin si Michael at paano ililigtas ang aming pamilya mula sa kanyang mga kamay. Nakipag-ugnayan kami sa isang abogado at nagsimula kaming mag-ipon ng mga ebidensya upang mapatigil ang kanyang pananakot at pang-aabuso. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kwento. Isang gabi habang ako at Jesus ay nagpaplano sa aming susunod na hakbang, narinig namin ang malakas na pagkatok sa pintuan. Nang buksan namin, nakita namin si Ali, isang matalik na kaibigan ni Jesus na kilala sa pagiging matapang at mapagmalasakit. Sinabi niya na may nalaman siyang impormasyon tungkol kay Michael na makakatulong sa aming kaso. Ipinagtapat niya na si Michael ay may madilim na nakaraan, isang taong may mga hindi magandang reputasyon sa kanilang lugar, na matagal nang sinusubaybayan ng pulisya dahil sa iba't ibang kaso ng panlilinlang at pang-aabuso. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang pag-asa na unti-unting bumabalik sa puso ko. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito. May mga taong handang tumulong at ipaglaban ang aming dangal. Ngunit alam ko rin na ang laban na ito ay hindi madali. May mga panganib na kailangang harapin at mga lihim na kailangang tuklasin. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga hakbang na ginawa namin upang labanan ang kasamaan na bumabalot sa aming buhay. Ang pagharap sa mga banta, ang pagtanggap sa mga sugat, at ang paghahanap ng katarungan para sa aking anak at sa aming pamilya. Hindi pa dito nagtatapos ang aking kwento. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Handa na ba kayo sa mga susunod na kabanata ng aking buhay? Hindi ko inakalang ang kwento namin ay may susunod pang mas matinding kabanata. Isang kabanata na puno ng mga pangyayaring hindi ko lubos maisip na mangyayari sa akin at sa pamilya ko. Nang pumasok si Ali sa aming buhay, dala niya ang pag-asa at lakas na matagal na naming hinahanap, ngunit kasabay nito ang masalimuot na mga katotohanan na kailangang harapin. Mula sa mga ibinahagi ni Ali, nalaman namin na si Michael ay matagal nang tinututukan ng mga awtoridad dahil sa mga kaso ng panlilinlang at may mga dating reklamo laban sa kanya tungkol sa pang-aabuso sa mga kabataan sa kanilang lugar sa San Pablo City. Ngunit sa kabila ng mga ito, palihim siyang nakakapagpatuloy sa kanyang mga masasamang gawain dahil sa takot at kawalang lakas ng mga biktima na magsalita. Dahil dito, nagpasya kaming gumawa ng hakbang upang maprotektahan si Aisel at ang aming pamilya. Nakipag-ugnayan kami sa pulisya at nagsampa kami ng kaso laban kay Michael. Hindi naging madali ang proseso, maraming beses kaming nilabag sa aming privacy at bawat araw ay puno ng takot at pangamba sa mga posibleng galaw ni Michael. Habang papalapit ang araw ng paglilitis, naging mas mabigat ang aming buhay. Si Jesus ay nagkaroon ng matinding depresyon dahil sa mga nangyari at ako naman ay pinipilit maging matatag para sa kanya at kay Aisel. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandali kami na nagkakasama-sama, nagtutulungan at nagdarasal na sana'y makamit namin ang hustisya. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok, isang pangyayaring hindi namin inaasahan ang sumiklab.
Isang gabi, habang nagbabantay ako kay Aisel na natutulog, may marinig akong malakas na pagkatok sa pintuan. Nang buksan namin ni Jesus ang pinto, nakita naming si Michael na tila galit na galit, may dalang mga bagay na hindi namin maintindihan. Hindi namin inaasahan na gagawin niya ang isang bagay na magpapabago sa takbo ng aming buhay. Sa kanyang mga kamay ay may mga larawan at video na hindi namin inaasahan, mga ebidensyang magagamit niya laban sa amin upang bawiin ang kontrol sa aming buhay. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang matinding takot at pangamba. Hindi namin alam kung paano haharapin ang banta na ito, ngunit alam ko na kailangan naming manatiling matatag. Ang laban ay hindi pa tapos at mas matindi pa ang mga pagsubok na darating. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga hakbang na ginawa namin upang labanan ang pananakot ni Michael at paano namin nilabanan ang mga hamon na sumalubong sa aming pamilya, ang kwento ng tapang, sakripisyo at pagmamahal na nagbigay lakas sa amin upang harapin ang madilim na bahagi ng buhay. Hindi pa dito nagtatapos ang aking kwento. May mga lihim na kailangang tuklasin at mga sugat na kailangang pagalingin. Handa na ba kayong malaman ang katapusan ng aming laban? Ang mga araw na sumunod ay parang isang bagyong walang tigil, puno ng takot, pag-aalinlangan at matinding emosyon na hindi ko kailanman inasahan na mararanasan ko. Ang banta ni Michael na ihahain ang mga larawan at video na ginamit niya upang takutin kami ay nagdulot ng matinding kaba sa aming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili naming huwag sumuko at magpatuloy sa laban. Habang nakikipaglaban kami sa pulisya, abogado at sa mga legal na proseso, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin. Hindi lang ito laban para sa hustisya, kundi laban para sa dangal at kinabukasan ni Aisel. Ang bawat araw ay tila isang hamon na kailangang pagtagumpayan, kahit na ang puso ko ay sugatan na. Si Jesus ay pinipilit niyang maging matatag, ngunit ramdam ko ang kanyang pagod at lungkot. Ako naman ay nagiging sandigan niya, kahit na ako rin ay nahihirapang huminga sa bigat ng mga pangyayari. Sa kabila ng lahat, nagkakasama kami sa mga panalangin at pag-asa na sana ay mawala ang mga dilim na bumabalot sa aming buhay. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ay nang biglang lumabas ang isang lihim na nagdulot ng mas malaking gulo. Isang lihim na kinasangkutan ng isang tao na hindi namin inasahan, isang taong malapit sa amin, na sa likod ng aming mga likod ay may mga sariling plano. Isang gabi, habang abala kami sa paghahanda ng mga dokumento para sa paglilitis, may dumating na sulat mula sa isang hindi kilalang tao. Sa sulat ay isang babala at mga impormasyon na naglalaman ng mga lihim na konektado kay Jesus. Ang sulat ay nagdulot ng pagdududa at sama ng loob sa puso ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan na ang aking asawa, na aking minamahal at pinagkatiwalaan, ay maaaring may mga sikreto na magpapabago sa aming relasyon. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa aming pamilya, higit pa sa mga pagsubok na dala ni Michael. Sa kabila ng lahat, pinili kong manatiling matatag at ipaglaban ang aking pamilya. Alam kong ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang pagmamahal at katatagan ang siyang magiging sandigan namin sa pagharap sa mga ito. Sa huling bahagi ng aking kwento, ilalahad ko ang mga desisyon at hakbang na ginawa namin upang malampasan ang mga pagsubok, ang mga sugat na unti-unting naghihilom, at ang pag-asa na muling babalik sa aming buhay. Isang kwento ng pagbangon mula sa pagkawasak at paglaban para sa kinabukasan. Huwag kayong bibitiw, dahil ang katapusan ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi simula ng bagong yugto sa aming buhay. Handang-handa na ba kayo? Ang mga nangyari sa buhay namin ay parang isang malupit na bagyong sumalubong ng biglaan, isang pagsubok na halos wasakin ang lahat ng aking pinanghahawakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagkabigo, natutunan kong ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng isang ina na handang ipaglaban ang kanyang pamilya kahit ano paman. Matapos ang mga mahahabang araw ng paglilitis at paghahanda, dumating ang araw na saan kami nagtipon-tipon sa harap ng hukuman. Ang mga ebidensya laban kay Michael ay naging matibay at sa tulong ng aming abogado, unti-unting naipakita ang katotohanan. Hindi naging madali ang proseso. May mga pagkakataon na halos mawalan ako ng pag-asa, ngunit sa suporta ni Jesus at sa pagmamahal kay Aisel, nagpatuloy kami. Ngunit hindi lang iyon ang laban na aking hinarap.
Ang mga lihim tungkol kay Jesus na dumating sa amin ay nagdulot ng matinding alon sa aming relasyon. Pinili naming harapin ang mga ito ng magkasama sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at pag-unawa. Hindi perpekto ang aming pamilya, ngunit sa bawat pagsubok ay mas tumibay kami. Si Aisel, sa kabila ng mga sugat na natamo niya, ay naging isang matapang na babae. Unti-unti niyang naibalik ang kanyang kumpiyansa at pangarap. Ang mga pangyayaring nagdulot ng sakit ay naging paalaala na hindi siya nag-iisa, na may mga taong nagmamahal at handang tumulong. Si Michael ay naparusahan ayon sa batas at ang kanyang mga pananakot at pang-aabuso ay napigilan. Ngunit ang mga alaala at sugat na iniwan niya ay mananatili sa amin bilang paalaala ng kahalagahan ng pagtutulungan at pagmamahalan. Sa huli, natutunan ko na ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa. Ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa sakit at pagtataksil, kundi tungkol sa pag-asa, paglaban at pagmamahal na walang hanggan. Marahil ay hindi ito ang katapusan ng lahat, ngunit ito ang simula ng bagong yugto, isang yugto ng paghilom, pagbangon at pag-asa. Hanggang dito na lamang muna ang aking kwento, ngunit asahan ninyo na marami pang aral at lakas ang aking ibabahagi sa mga susunod na panahon. Salamat sa inyong pakikinig at naway maging inspirasyon ang aking kwento sa lahat ng dumaranas ng pagsubok. Tandaan, sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay. Kailangan lamang nating magtiwala at magpatuloy sa paglalakbay.